Magandang araw, Ma'am Mirabel. Ako po si Alexandria C. Samarita at ngayon po ay aking ilalahad ang aking talumpati. Ang title po ng aking talumpati ay Mahirap Maging Mahirap. Bago ko simulan ang aking talumpati, tatanungin ko muna kayo, kagaya ko bilang isang kabataan, bilang isang estudyante, may kamalayan ba kayo sa mga nangyayari sa ating lipunan? Bakit marami pang tao ang uhaw sa pag-unlad? Bakit maraming kababayan ang naghahanap ng makakain sa tambak na basurahan? Paano nga ba natin ito matutugunan at mabibigyan ng solusyon? So, yun yung aking mga katanungan at alam ko na may mga sagot kayo, subalit hayaan nyo akong pagpatuloy ang aking talumpati. Ang buhay ay kakambal ng paghihirap. Ika nga ni Buddha, mula sa pagkasilang natin dito sa mundo, kaakibat na natin ang kahirapan kahit magtago pa tayo sa anumang sulok ng mundo. Ang kahirapan ay hindi pa rin maiiwasan dahil parte na ito ng buhay ng isang tao. Sa halip na magalit tayo dahil ganito ang katayuan natin sa buhay, dapat isipin natin ang mga biyaya ng Panginoon. Maaari ang mga biyayang ito ang magsisilbing instrumento upang mas mapaunlad ang ating mga sarili at makalaya mula sa kahirapan. Huwag natin isisi ang krisis ng ating buhay, ng ating lipunan sa ating gobyerno. Bakit? Dahil hindi ba dapat magpasalamat na lamang tayo na kahit papaano nakapagbibigay sila ng patak ng tulong sa bawat lipunan o sa bawat isa. Gayon din sa Panginoon. Wala siyang kasalanan sa ating mga paghihirap. Huwag nating sisihin ang ating Panginoon kung bakit tayo nakakaranas ng mga kahirapan o bakit natin nararanasan ang mga di dapat natin maranasan dahil ang may kasalanan ay tayo rin. Dahil sa kahirapan, nagagawa nating mandamay ng ibang tao. Tama. Dahil doon, nagnanakaw tayo ng pera at nananakit dahil sa tinapay para sa ating makakain lamang. At pumapatay dulot ng drogang gamot sa ating pagkabagot. Ang kahirapan ay tila isang kadenang nakagapos sa ating mga paa, hindi tayo makaalis. Bakit? Ang kadenang ito ang pumipigil sa ating pag-unlad. At ang kadenang ito ang unti-unting pumapatay sa atin dahil sa kalawang na matagal nang nakabaluktot sa ating mga sarili. Ang isang dahilan ng kahirapan ay ang ating katamaran. Bakit? Ang presensya ng pagiging matyaga ay unti-unting nawawala. Huwag sana tayong tamarin na tumayo sa sarili nating mga paa. Huwag natin sayangin ang ating mga sarili na umasa sa iba. Bukod doon, huwag sana tayong kukurap pagdating sa mga taong kurap. Sana tayo ay maging isang ehemplo sa ating sarili. Tulungan natin ang sarili nating umangat. Iwasan natin ang pagiging ningas kugon. Alam ko na ang bawat Pilipino ay isang ningas kugon na kung saan sa simula lang magaling, sa simula lang sinisipagan. Sana bawat isa sa atin ay maiwasan ang ganong ugali ng tao. Dahil kung ating iiralin ang ganong ugali ng tao nang bilang Pilipino ay hindi tayo aangat. Hindi tayo aangat sa kahirapan. Sikapin nating maging masikap at maging matyaga sa lahat ng ating gagawin. At sa mga, ayun pagdating sana ng panahon, huwag tayong maging kurap sa huwag tayong magkisap mata kapag tayo ay nakakita ng mga bagay na hindi naman talaga dapat. At hindi lahat ng opisyal sa gobyerno ay may magandang hangarin. Ang iba sa kanila ay pinapaalala pa ang kahirapan sa kaba ng bayan na basta na lang nila kinukuha. Kaya kayo namang mga nakaupo sa pamahala sa mga nakakataas,
Huwag niyo po sana abusuhin ang kapangyarihan na hawak niyo. Gamitin niyo sana ito para mas makatulong sa ating kapwa, sa ating lipunan at lalong-lalo na sa ating Pilipinas. Kaya nga namin kayo pinili ng sambayanan upang maglingkod sa amin ng tapat para makatulong sa kanila, hindi para nakawin ang pondo ng bayan at gastusin para sa sariling kapakanan. Ang mga taong nanghihikahos at naghihirap sa buhay ay mas lalong naghihirap dahil sa mga kalokohan na inyong ginagawa. Dahil sa mga korupsyon na nangyayari sa pamahalaan, sa ating gobyerno, mas naghihirap ang mga taong nasa laylayan. Ang mga taong dapat ay tulungan. Sana tandaan niyo po na dapat sama-sama tayong aangat mula sa laylayan bilang isang taong may kakayahang magdesisyon at mga tuwiran para sa sarili. Nararapat lang na tayo ay maging responsable at huwag umasa sa maging reklamador sa pamahalaan, lalo na mahirap ang kanilang tungkulin sa ating lipunan. Kung meron tayong natatanggap, magpasalamat na lang tayo dahil tayo ay nabibigyan ng pamahalaan, dahil hindi lahat ay nabibigyan, at huwag tayong magreklamo na bakit ganito lang, ganito lang. Magpasalamat tayo. Sana sa paglagpas ng pahina o ng kalendaryo, unti-unti nating malutas ang problema, lalong-lalo na ang kahirapan. Alam ko na ang kahirapan sa Pilipinas ay sobrang hirap. Mahirap siyang solusyonan, subalit hindi ito masusolusyonan kung hindi magsisimula sa ating sarili, dahil sarili lang din natin ang makakatulong sa atin, at marami tayong mga paraan para mas maiwasan ang kahirapan. Dapat tayong mag-aral ng mabuti at dapat tayong maghanap ng trabaho. Hindi dapat tayo umasa sa pamahalaan, dahil kung aasa tayo sa pamahalaan, sa gobyerno, tayo ay lalong maghihirap, dahil ang gobyerno ay nakasalalay lamang sa lipunan, ay nakaalalay lamang sa lipunan para tulungan tayo. Sila lamang yung nagmamanage sa taas. Huwag nating naisin ang mabuhay sa salat, dahil alam kong hindi tayo mananatil dito. Huwag nating, kung lumaki tayo sa hirap, huwag na nating isalin yung kahirapan sa susunod na henerasyon. Bakit? Dahil kapag nasalin pa natin yun, lalong maghihirap at maghihirap ang ating Pilipinas. Lalo tayong maghihirap. Bakit? Kasi imbes na pinutol mo na yung kahirapan ng pamilya mo, dapat sa'yo na dapat ikaw na yung mag-cut para mawala na yung kahirapan. So, ikaw yung magsisimula, sa sarili mo magsisimula. Kung di mo tutulungan ang sarili mo, walang mangyayari. Mga kaibigan, kapwa ko estudyante, sariling sikap po ang solusyon sa kahirapan. Sarili mo lang din ang iyong tutulungan, at sarili mo ang makakatulong sa iyo. Hindi gobyerno, hindi magulang mo, hindi kaibigan mo, hindi mga katropa mo, kundi ang sarili mo lamang. Kaya para sa mga kabataang Pinoy o mga kabataang nakapwa ko, huwag tayong magbulag-bulagan na mga nagaganap, dahil tayo ang pag-asa ng hinaharap. Katulad nga ng sinabi ni Jose Rizal, kabataan ng pag-asa ng bayan. Subalit parang hindi ko nakikita ngayon yun sa panahon natin, dahil lahat ng kabataan ay mga hindi nakikita ang mga nangyayari sa hinaharap. Bakit? Dahil sila ay nakatutok sa kanilang mga gadgets. Kahit nasabihan na ganito, dapat ganito gawin mo, mas nasusunod ang mga kabataan ngayon. Subalit dapat sana ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Sana sila ang kabataan. Sana sila ang pag-asa ng bayan. At simulan natin kunin muli ang At ito muli, ako si Alexandria C. Samarita. Dito ang aking talumpati, ang mahirap maging mahirap. Maraming salamat po at pagwalain tayo ng may kapal. Maraming salamat po sa pakikinig. Muli, ako si Alexandria C. Samarita mula sa PSE 402B English, at ito ay ang aking talumpati.